So today's vlog mga ka-lights, gawa tayo ng cage ng motor pump. Ito yung cage na gagawin ko. Sukat nito ay 20 inches yung dito. Yung dito naman ay 10 inches. So dito kahit gawin ko na lang din 15 inches. Kasi yung motor pump hanggang nasa mga 10 inches lang din naman. So ang gamit ay paring lang. Grinder, drill, repeater, blind repeats, saka extension wire. So yun na yung update sa ating ginawang cage para sa ating water pump no, na 2 horsepower. Yun na, 2 horsepower. Yan. Pero dalawang ilalagay ko na motor dyan. So itong cage na to pang dalawang motor yan. Di pa tapos. So update lang natin yan para makita nyo mamaya mapakita ko sa inyo kung paano full nito. Dito yung open. Padlock dito, dyan yung bisagra. Alright, continue na tayo mga lights. Good morning. Ngayon ay maglalagay na tayo ng takip. Mag-welding na tayo gamit yung angle bar. Yung takip niya. So, tapos na. Alright mga ka-lights, ito na siya. Pintura na lang yung kulang nito mga ka-lights. Nilagyan ko pala ng stopper dito. Yan. Welding ko lang dito. Nilagpas ko siya. Yung flat angle bar ay ginawa kong flat para matagos natin doon. Pero dito ako dumaan kasi pag ipa-flat mo yan, meron pa rin ganito. Kaya ang lagpas niya winelding ko. Kaya yan, hindi siya So meron na tayong nalagyan ng kandado, padlock. Nirepeats ko tapos nilagyan ko rin ng welding. Yan tatlo apat tapos welding para mas matibay. At nag-grinding stone ko na siya. Dito naman nirepeats ko tapos samahan na rin ng welding yung bisagra natin. Ayan mga ka-lights, nandito na yung cage na ginawa natin. Yan, binaong ko ng semento at may flooring siya para kapon pa to, so matigas na to. So, pwede na natin lagyan ng dalawang motor. Ito na yung motor. Ayan na yung mga motor. Okay, ito yung sa Deepwell, ito yung sa Nawasa. Ka-lights, ayan na yung mga wire natin, nakalatag na lahat dito. So ito na, ito yung PDX, ito yung sa motor ng malaki, yung 2 horsepower. So yan, pinasok ko na dito. Ito yung push button niya mga ka-lights. So ang next naman, ito yung sa isang motor na 1 horsepower para sa Deepwell. Ilalagay din natin to sa push button niya, ito rin. So tatlong push button, pero dalawang breaker lang. Ang nangyayari dito mga ka-lights, dalawang breaker lang ang nandito. So yung isang breaker na ito yon. Ang kinokontrol niya, ito na yon, naka-energize na yung motor na galing sa ground tank. Ground tank, hilahin niya yung tubig papunta sa tangke. So may motor na. Ngayon, ang gagamitin natin sa itong 2 horsepower, ito ay itong breaker na to. Pareho sila. Ito is 30 ampere, no? So, ang gagamitin natin mga ka-lights, itong breaker na to para sa 2 horsepower. 2 horsepower ito. Ito yung push button niya. Ngayon, ito namang natira na 1 horsepower yung sa Deepwell. Ilalagay natin yan. Saan? Dito na lang. Kasi maliit yung motor nito na nandyan. 1 horsepower lang din dyan. So 1 horsepower nakalagay dito. So idadagdag natin yung another 1 horsepower dito. At saka yung breaker niya ay 60 ampere. Okay lang kahit 40 ampere yan or 30 ampere para sa dalawang motor na tagpo 1 horsepower. Pero mas maganda ang tigi-isa talaga sila ng circuit breaker. So isang circuit breaker dito, pangalawang circuit breaker, at ito pangatlong circuit breaker. Pero dalawa lang yun nandito. Kaya ang gagawin natin, ganun na lang yung mangyayari. Dalawang motor ang magkakarga sa isang breaker na to. Dito ay isang motor, yung 2 horsepower. Nung sa Nawasa, ito yon. So mga ka-lights, may natira pang isang wire. Ito ay galing sa ilaw. So yung galing sa ilaw dyan sa pabo. So yung pabo na yan, kailangan magkailaw. So saan ko ilalagay ito? Dito na lang din sa 2 horsepower na motor na water pump. Dito ko nilagay yung power na water pump. Dito ko na lang din ilalagay yung ilaw. Kasi nag-iisa lang naman yung motor nandito. So dito na lang ilalagay yung ilaw para magkailaw rin doon. So walang ibang breaker. So mga ka-lights, kung mayroon kang isa pang breaker para dito, 15 amperes pwede rin. Pero maliit lang naman, isang ilaw lang nandun. Kaya kakabit na lang natin dito para magkakailaw rin doon.
Ang setup ng push button pala mga ka-lights, ang pag-terminate nito sa mga terminal niya, ganito lang mga ka-lights. Pakatandaan na dito yung takip, no? So pag takip, alam niyo na ganyan yung mukha niya. Dito yung takip. So off dito, dito off, dito yung on. So dito mo ilagay yung line side mga ka-lights para hindi ka na malito. Line side dito, papunta to sa load side ng breaker. Ito naman ay yung papunta sa mga water pump o kahit anong mga sinusuplayan nyo. At tandaan palagi na magkahiwalay siya. At ganito yung gagawin nyo. 1-3, 1-3. Huwag nyong 1-2 kasi malapitan. Dito rin malapitan, baka mag-short siya. Kaya magkahiwalay para mas maganda. Para hindi tayo talaga magkakaroon ng short circuit. Hindi magkatagbo yung mga dalawang conductor. At kahit dahil ganyan yan, dahil pag itong dalawa ay magkakaroon ng energize, pag nakaganon na yan, papasok yung line 1 at line 2 dito. So may energize to. So ganon yung trabaho ng push button. Kapag nalagyan mo na yan ng takip, magaganyan, no? Naka-freeze talaga yan. Okay. So ngayon, tapos na tayo dyan sa motor, paglagay, pagplastar. Tapos na rin yung wirings. Ready na doon. Ngayon, next natin ay fix muna natin yung mga fittings bago natin ilagay doon para isa lang yung trabaho. Yan. So, yan yung mga fittings natin. At meron tayong tatlong tiplon. So, yan. Nakakalagay na tayo ng pressure gauge. Ngayon naman, ito na yung unahin natin. So, dito naman mga ka-lights, para-paraan lang talaga mga ka-lights, dahil nababangga siya. Yung ako to. Kunin natin yan. At mababangga pa rin. So, kakarin ko. So, yun na tayo makapag-ikot mga ka-lights. Para ma-fix na. Alright, tapos na sit up dito sa mga water pump mga lights. Sa dalawang water pump, tapos na. Ito na yung papuntang ground tank. Yan o, kung nakikita nyo. At ito, yung defuel, ito yung nawasa. So, nilipat nyo na lang dito mga ka-lights kasi nung nandito yan, pinix ko pa pag-ikot kasi nag-leaking pa dyan. Hanggang sa nawala na yung leaking. Okay, so wala nang leak. So, i-splice na natin yung supply. Pero bago yun, i-install ko muna yung swing valve. Doon natin nilalagay yun. Malapit sa may gate valve doon. Tara. Yan mga ka-lights. Nidugtong ko na yung isang pares. So dito na lang tayo. Hindi ko na off para hindi na bumalik yung tubig doon. Total, mahina lang naman. Ganyan lang naman yun. So, tara. Dugtong na natin yan. Madali lang yung pagdudugtong mga ka-lights. Kahit wala ka ng tiplon pag ganito. Yan. Ito yung o-ring niya, gasket. So ang gagawin mo lang, ito yung una mong pasok doon. Yan, pagpasok mo yan dyan. Saan yung puti? Itong puti, dapat na ganito. Yan ang magpapahigpit. Parang ano yan, tox. Parang tox lang ng sa electrical. Ito yung gasket niya, o-ring. Nagpapahigpit, naglalak ng pipe. Ito naman yung nagpapapugong ng tubig. Yan o. Kahit isang kamay lang mga ka-lights, kayang-kaya. Para pakita ko, walang leaking yan. See? Walang leak. Yun lang yung ginawa mga ka-lights. Yan. So pwede na natin yan iwan. Pumasok na yan yung tubig dun. Tingnan natin. So check natin kung pumasok na ba talaga yung tubig dito. Tara. Dapat kahit hindi pa umandar yung motor, pumasok na yung nawasa dyan sa ground tank. Ito yung nawasa. Ayan. Meron na nga. So ayan, tapos na tayo sa pag-connection. Yan, dalawa na yan. Kinandado ko na. So, energize time.
So madali nang mapupuno ang ground tank yan. Dalawa na kasi yan